Ito yan, kilala niyo yan? Ha? Sandali Kilala niyo ito? Sandali Si Mayor Magalong? Para lang, baka matandaan nyo. Baka hindi nyo natatanda ng mukha ni Magalong. Di ba? Dahil talagang controversial na naman itong mamang ito. Ayan Dahil siya biglang nawala na Biglang nawala na lang siya dito sa ICI. Ayan Yan, medyo patagilid. Ayan Mayor Magalong, kilala naman yun yan. Ayan Ano yung ngiti lang yan. Ngiting, di ko alam kung ngiting galit yan, ngiting intriga, kung ano. Yan si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Ngayon po ay wala na sa ICI, Office of the President. Independent Commission for Infrastructure Fact-Finding Committee yan Binuo under Executive Order 94. 2 linggo pa lang Nagsisimula pa lang, bakit nagkaganyan na? So kung siya ay nag-resign o tinanggal, bahala na sila magpaliwanag. Pero ang sinasabing issue, maaaring conflict of interest. Kasi daw mayor ng Baguio City, baka napapabayaan ng trabaho. Pero hindi naman siguro malaking issue yung napabayaan ng trabaho dahil kaya naman niyang magpatakbo ng hindi naman araw-araw yun sa ICI, di ba? Pangalawa, meron din daw po ng mga projects sa Baguio City na pinag-uusapan na ang contractor din ay mga korporasyon o company ng Diskaya. So, saan tayo maniniwala doon? Conflict of interest dahil siya ay mayor, kaya siya tinanggal o nag-resign? Or may kaugnayan din sa ang mga Diskaya na under investigation, may mga kontrata rin, may mga project din sa Baguio City under ni Mayor Magalong. Ayan ang issue ngayon. Yan yung naku, ano ba ito? Nag-uumpisa pa lang. Yung trabaho po ni Magalong ay mahalaga. Siya yung nag-iimbestiga mismo sa site, napupunta sa mga probinsya kasama si Secretary Dizon. Pangalawa, senior advisor yan ng ICI. Na ngayon ay pinamumunuan po ni retired Justice Andy Reyes Jr. at saka former Secretary Singson at saka si CPA na si Rosana Pajardo. Ngayon talaga ng bagong spokesman. Talagang maintriga na, nakakalito pa. Conflict of interest ba? O siya ay under investigation din? Wow! Si Magalong kahit saan makarating talagang controversial. Although may mga grupo na pabor na siya ay inalis o tinanggal, mayroon mga grupo na nanghihinayang dahil inalis o tinanggal kung ano man ang tunay na dahilan. Pero lumalabas ngayon mukhang umalis. Baka mayroong nakitang hindi maganda. Kasi ang prinsipyo ni Magalong ang totoo, ang katotohanan. Wala pa ng pulis yan, isinakripisyo ang kanyang dapat pagiging PNP chief. Nadimot nga yan dahil kasi dinawit niya si dating Pangulong Aquino doon sa Mama Sapano subcommando na malaging na nangyari sa Mindanao. Tapos tumakbong mayor. So, wala na po. Wala na si Mayor Magalong na pakialam at hindi na makikialam, hindi na ho siya kasali sa ICI. Talaga. Lalo yata nadadagdagan ng problema. Akala ko solusyon ang dapat Dapat solusyon ang dapat makita natin. Puro problema itong nakikita natin ito. Ito yung isa kong dahilan kung bakit talaga, alam mo yung bidding, sa lahat ho ng bidding sa local and national government, maging sa mga government-owned controlled corporation, basta pera ng bayan ang gagamitin o sangkot ay pera ng mamamayang Pilipino, ang bidding ay dapat ginagawa. At yan po ay under the law ang bidding. Procurement at saka bidding. Ngayon lumalabas na sa mga project sa flood control at iba pang project sa DPWS. Wala nang bidding Ang gustong manalo, pag mayroong koneksyon, mananalo ka ng kontrata. At yung matatalo, kumikita rin ng 3%.
So matalo o manalo, sumali ka sa bidding, may pera ka na. Binibigyan din pala ng pera yung mga natalo sa bidding. At ang nagbibigay ay ang nanalo. At yung namang nanalo, yun naman ang gagawa ng paraan kung saan kukunin ng pera. Ano ang ginagawa? Tinitipid ang project. Substandard ang project. O kaya, ghost project. Para maibigay ang mga obligasyon mula sa bidding, mula sa natalo sa bidding, kunwari nag-bidding. Pag natalo, bibigyan nila. Kontraktor ang gagastos galing sa pera ng bayan. Kaya pala umaabot na lang ng 30% ang natitirang budget sa bawat project. Noong araw ay sabi natin 50% na lang ginagamit. Ang laki naman ng racket nila. Hindi pala gano'n. 60 to 70% pala ang kanilang pinaparti-parting pera ng mga Pilipino. Ganon silang kagarapal. Para sa akin, kulang pa ang bitay sa mga taong ito. Ang kakapal ng mukha. So, yung napapatakbo ng bidding award committee sa kung ano-ano mga departamento, kasapakat ng korupsyon. Kasi hindi nila sinusunod ang batas. Doon pa lang sa bidding may korupsyon na. Anong aasahan natin sa project? Paano magiging matino at paano hindi magkakaroon ng ghost project? Ay napakalaki ng gastos nila sa mga pinagdadaanang hindi naman kailangan. Pero ang lakas nilang gumastos kasi pera ng bayan. Talagang sobrang garapal ang panluloko sa mamamayang Pilipino. Lahat ng batas hindi sinunod para lang ma-justify na kanilang makuha ang kailang gustong kuhanin pera at lukuhin ang mamamayan. Kasi pag bidding lukuhan, pagdating sa project, pagdating sa aktual na trabaho, talagang lukuhan. Gagawa ng accomplishment report kunwari tapos na yung project, hindi naman pala naumpisahan. O 30% lang nagagawa, i-declare tapos na para makakuha ng full payment. Sila rin ho, dumuduktor ng mga dokumento. Kaya kulang pa sa kanila ang parusang bitay kung meron lang tayong bitay, kaso wala. Kulong lang ng habang panahon sa anti-graft law at saka plunder law. Ganun lang ang kaparusahan eh. Pero napakalupit po nitong nangyayari. Sunod na ating balitang pag-usapan, ito nakakatawa, si Senador Roland Bato de la Rosa. Nag-aabogado, kaya nga Batorne ang tawag dito ni Alan Cayetano. Batorne. Nag-aabogado kay Villanueva. Abay doon sa hearing eh. Willing daw siyang mag-resign pag napatunayang involved sa flood control si Villanueva. Bakit mo kailangan itayo yung imposition? Sobrang mong pag-aabogado yan. Para sa kanyang malinis na malinis si Villanueva. Sa tingin niya, walang kasalanan si Villanueva dahil kaalyado nila sa oposisyon. Eh kung yung Villanueva, hindi nga niya maidepensa ang kanyang sarili, paulit-ulit eh. Tapos si Senador Bato de la Rosa, nag-aabogado pa at itinataya pa ang kanyang posisyon. Willing daw siyang mag-resign pag napatunayan. Eh bakit? Di magsipag-resign na lang kayo lahat yan. Bakit kailangan magtayaan pa kayo dyan? Eh lahat naman kayo sira ang kredibilidad sa aking sariling opinion. Di ba? Lahat sila dyan dapat makulong. Senador, congressman, at DPWH official kasama ang mga kontraktor. Yan ang gustong makita ng taong bayan sa lalong madaling panahon. Kaya bilis-bilisan ng mga merong kapangyarihan kung paano gagawin at nang matuwa naman ang mamamayan sa inyo.